Napadpad sa mundo ng pagkabulok, nanatiling malapit si Dong Fangzhou kay Lin Moyu, halos magkadikit ang kanilang mga balaraw ng buto. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamanman. Ang impormasyong bumalik ay napakasimple, mababang antas na nabubulok na bangkay, level 5. Maliban sa pangalan at level, wala nang ibang impormasyon. Nagpatawag siya ng isang kalansay na mandirigmang berserker, hindi inalintana ng kalansay na mandirigmang berserker ang mabahong ulan at lumapit sa harap ng nabubulok na bangkay. Sadyang inilagay nito ang paa malapit sa bibig ng nabubulok na bangkay. Biglang kinagat ng nabubulok na bangkay ang buto ng kalansay. Maingat na pinakiramdaman ni Lin Moyu. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay nagtamo ng isang napakaliit na sugat na halos hindi mapansin. Napakahina ng lakas ng atake ng nabubulok na bangkay na ito, batay sa attributes, ang lakas nito ay hindi lalagpas sa 100 puntos. Ang lakas ng ataking ito ay mas mahina pa kaysa sa pinsalang dulot ng tubig ulan. Itinaas ng kalansay na mandirigmang berserker ang palakol at malakas na hinampas ang ulo ng nabubulok na bangkay. Plak! Nahati ang ulo nito. Walang sariwang dugo, para itong isang piraso ng kahoy na nabiyak. Ngunit ang kakaiba, ang nabubulok na bangkay na nahati ang ulo ay gumagalaw pa rin ang bibig, at sa gitna ng ulan, nagpapakita na naman ito ng senyales ng paglago. Hindi mapatay, naisip ni Lin Moyu. Muling pinagdikit ng kalansay na mandirigmang berserker ang 2 piraso ng bungo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumubo ang bungo. Ngunit nagkaroon ito ng dagdag na bitak, parang hiwa ng palakol na ginamit ng kalansay na mandirigmang berserker. Napakakakaiba ng itsura. Napapikit ng mahigpit si Dong Fangzhou sa sobrang takot, hindi makatingin. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Lin Moyu. Matapos gawin ang mga ito, muling inutusan ni Lin Moyu ang kalansay na mandirigmang berserker na durugin ang ulo ng nabubulok na bangkay gamit ang palakol. Sa pagkakataong ito, ginamit nito ang likod ng palakol at dinurog ito hanggang maging pinong-pino. Pagkatapos, pinagdikit-dikit muli ang mga piraso. Ang nagpakilabot kay Lin Moyu ay nangyari, sa gitna ng ulan, ang mga pinong piraso na ito ay talagang nagsimulang mabuo muli. Lalong natakot si Dong Fangzhou na hindi na siya makapagsalita, napakapit na lang sa likuran ni Lin Moyu. Nang makita ni Lin Moyu ang eksenang ito, naramdaman niyang may mali. Hindi siya naniniwalang may bagay na talagang hindi mapapatay. Kahit ang mailap na halimaw ay napapatay, paanong ang isang maliit na level 5 na nabubulok na bangkay ay hindi mapapatay? Muling kumilos ang kalansay na mandirigmang berserker. Sa pagkakataong ito, mas pinulbos pa nila ito, hindi na hinayaang magdikit muli. Ang resulta, sa ilalim ng ulan, ang mga pirasong ito ay naging malapot na bulok na laman, at muling nagpakita ng senyales ng paglago at kusa itong lumalago. Sa pagkakataong ito, medyo nainis na si Lin Moyu. Hirap na pinalakas ni Dong Fangzhou ang loob, sumilip mula sa likuran, at nakita ang eksena ng palakol na humahampas sa ulo ng nabubulok na bangkay. Agad niyang naramdaman ang pagbaliktad ng kanyang sikmura at mabilis na pumikit muli sa takot. Hindi pinansin ni Lin Moyu si Dong Fangzhou. Ang ulo ng nabubulok na bangkay na ito ay hindi na magagamit, kaya lumipat siya sa ibang target. Baga ng kaluluwa ang nagliyab, tinarget ang isa pang bungo. Tumama ang apoy. Walang sigaw ng sakit, walang paggalaw, walang anumang reaksyon. Ang mga halimaw na ito ay walang kaluluwa? Medyo natigilan si Lin Moyu. Walang epekto ang baga ng kaluluwa. Walang kaluluwa ang kalaban. Anong klasing halimaw ito? Talaga bang hindi mapapatay? Kahit ang pagsabog ng bangkay ay hindi magagamit. Walang kaluluwa, kaya hindi rin magagamit ang baga ng kaluluwa. Pakiramdam ni Lin Moyu ay parang nakaharap siya sa multo. Sa sandaling ito, pinipigilan ni Dong Fangzhou ang pagduduwal, mapatla ang mukha, at sinabi sa napakahinang tinig, narinig ko kay ama na ang mga nabubulok na bangkay sa mundo ng pagkabulok ay hindi mapapatay. Umiling si Lin Moyu. Walang bagay na hindi mapapatay. Hindi pa lang natatagpuan ang tamang paraan. Sa tabi ni Lin Moyu, lumitaw ang isa pang mago ng kalansay. Kakayahan, elementong pagsabog, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang ulo ng nabubulok na bangkay na ito ay sumabog at naging pira-piraso.
Karamihan ay natupok sa pagsabog ng elemento, tanging ilang maliliit na piraso na halos hindi makita ng mata ang natira. Ang mga pirasong ito ay nahulog sa lupa at naglaho, hindi na makita. Ngunit tinitigan sila ni Lin Moyu. Natuklasan niyang muli silang nagsimulang lumago sa gitna ng ulan, bagaman napakabagal. Pinagmasdan ito ni Lin Moyu sandali. Sa kanyang isipan, mayroon na siyang pagtatantya. Sa ganitong bilis, aabutin ng ilang taon bago ito tuluyang makabalik sa orihinal na estado. Pagkatapos, muling kumilos ang mago ng kalansay. Sunod-sunod na pagsabog ng elemento ang walang tigil na. Bumuga. Hindi pinalampas ni Lin Moyu ang kahit isang piraso. Sa huli, kahit isang alikabok ay hindi na mahanap. Gayunpaman, mula kanina pa, hindi nakatanggap si Lin Moyu ng abiso ng pagkamatay, tinti si Kiksa. Hindi niya matiyak kung dahil ba walang abiso ng pagkamatay, o dahil hindi pa talaga ito napatay. Sa ngayon, ang mundong ito ay nagbibigay kay Lin Moyu ng napakakakaibang pakiramdam. Pagkatapos, tiningnan ni Lin Moyu ang huling ulo ng nabubulok na bangkay. Itinuro niya ang daliri, kakayahan, sumpa ng kahinaan. Kumislap ang pulang liwanag, walang anumang reaksyon ang bungo. Nanliit ang mga mata ni Lin Moyu. Wala pa ring reaksyon, walang epekto ang sumpa. Napagtanto niya ang isang bagay, ang mga nabubulok na bangkay na ito ay hindi mga buhay na nilalang. Kahit ang mga undead tulad ng mga kalansay, bagaman walang buhay, ay may kaluluwa. Ang kaluluwa ang pinakapundamental na pag-iral ng isang nilalang. Ngunit ang nabubulok na bangkay sa harap niya ay walang kaluluwa. Sila ay mga tunay na bangkay. Kaya hindi sila apektado ng sumpa, at hindi rin sila takot sa atake sa kaluluwa. Bakit hindi sila namamatay kahit patayin? Dahil matagal na silang patay. Ngunit bakit, kahit patay na, kaya pa rin nilang kumilos, umatake, at kahit nadodge na ay nakakabawi pa? Hindi ito maintindihan ni Lin Moyu. Tara na, tapos na ang eksperimento. Walang saysay na manatili pa rito. Kung may labasan sa gitna, kailangang mag-isip ng paraan para mahanap ito. Nakahinga ng maluwag si Dong Fangjiao at sumunod ng malapit sa likuran ni Lin Moyu, hindi nangangahas na maywan. Naglakad silang dalawa sa gitna ng ulan. Ang tubig ulan na tumatama sa bal-araw ng buto ay patuloy na gumagawa ng sumasagitsit na tunog. Muling dinagdagan ni Lin Moyu ng isang patong ng bal-araw ng buto ang sarili nila ni Dong Fangjiao. Sa daan, nakasalubong sila ng ilan pang nabubulok na bangkay. Lahat ay walang awang pinasabog ng mago ng kalansay. Napakahina ng mga nabubulok na bangkay, isang elementong pagsabog lang ay sapat na para pasabugin sila. Ang mga kalansay ay patuloy na tumatanggap ng pinsala mula sa pagkatunaw dulot ng mabahong ulan. Hindi sila maaring bawiin ni Lin Moyu, kailangan nilang maghintay hanggang makalabas sa sakop ng ulan bago makapag-isip ng susunod na hakbang. Naglakad sila ng kalahating oras at sa wakas ay nakalabas na sa sakop ng ulan. Agad na binawi ni Lin Moyu ang mga kalansay. Ang mago ng kalansay ay maayos na nakabalik sa espasyo ng pagpapatawag. Ngunit ang kalansay na mandirigmang berserker ay hindi makabalik. Huminto si Lin Moyu, nakaramdam ng kaunting kakaiba. Malinaw na nakalabas na sila sa sakop ng ulan, bakit hindi niya mabawi ang kalansay na mandirigmang berserker? Maingat niyang pinakiramdaman at natuklasan na ang kalansay na mandirigmang berserker ay nasusugatan pa rin. Napakahina ng pinsala, napakaliit na kung hindi niya ito maingat na papansinin ay hindi niya ito mapapansin. Dahil nasusugatan pa rin ito kaya hindi niya mabawi ang kalansay na mandirigmang berserker. Maingat na hinanap ni Lin Moyu at sa wakas ay natagpuan ang pinagmula ng sugat ito ang mismong lugar na nakagat ng ulo ng nabubulok na bangkay kanina. Mayroong isang marka ng ngipin na mas maliit pa sa hibla ng buhok. Ganoon kaliit na sugat, ganoon kain ang atake, ngunit nagtagal ito ng ganito katagal? Mula nang makagat ito hanggang ngayon, ilang oras na ang nakalipas, ngunit naroon pa rin ito. Tumingin si Lin Moyu kay Dong Fangjiao at nagtanong, sinabi mo kanina na hindi dapat makagat ng nabubulok na bangkay, tama? Mas kalmado na si Dong Fangjiao ngayon. Sumagot siya, tama. Sinabi ni Amang Mahal na kung makagat ng nabubulok na bangkay, sa huli ay magiging nabubulok na bangkay rin.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dong Fangjiao, sumigaw siya, ibig mong sabihin, ang kalansay mo, nalason ng nabubulok na bangkay. Ito ba ay lason? O ibang bagay? Bahagyang nag-alinlangan si Lin Moyu. Ang general na necromancer ay lumitaw. Isang maningning na puting liwanag ang suminag sa katawan ng kalansay na mandirigmang berserker. Kakayahan, pag-alis. Antas 3 na pag-alis, inaalis ang lahat ng abnormal na estado na di naranas ng miyembro ng Legion. Gamit ang kakayahang pag-alis, mabilis na nawala ang sugat sa buto ng kalansay na mandirigmang berserker. Nakahinga ng maluwag si Lin Moyu. Bagaman kakaiba ang mundong ito, sa huli, hindi naman ito ganap na walang lunas. Kahit papaano, magagamot ang sugat na ito. Sinubukan niyang bawiin ang kalansay na mandirigmang berserker, at naging maayos ito. Mukhang okay na nga, nanlaki ang mga mata ni Dong Fangjiao. Nagamot mo ang laso ng nabubulok na bangkay? Umiling si Lin Moyu. Hindi ako ang gumamot, kundi ang summon ko. Nag-aalalang nagtanong si Dong Fangjiao, kung gayon, kaya bang gamutin ng summon mo ang laso ng nabubulok na bangkay sa ibang tao? Hindi pwede. Ang kakayahan ng summon ko ay epektibo lamang sa mga summon ko. Ang sagot ni Lin Moyu ay nagdulot ng pagkadismaya sa mukha ni Dong Fangjiao. Bahagya siyang bumantong hininga, ang munting pag-asa na sumibol ay agad ding namatay. Muling naglakad si Lin Moyu. Agad na sumunod si Dong Fangjiao at mahinang nagtanong, Lin Moyu, kung sakaling dumating ang araw na magkaroon ka ng kakayahang gamutin ang laso ng nabubulok na bangkay, maaari mo ba akong tulungang iligtas ang isang tao? Tumango si Lin Moyu. Basta't hindi ito makakaapekto sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dong Fangjiao. Salamat. Nagpatuloy sa pagtatanong si Lin Moyu, ngayon, naisip mo na ba? Bakit tayo napunta rito? Kung ang pamilyang Dongfang ay nagbabantay na sa mundo ng pagkabulok sa loob ng maraming henerasyon, ang pagdating nila rito ay tiyak na may dahilan. Tiyak na may malapit itong kaugnayan sa pamilyang Dongfang. Napakatalino ni Dong Fangjiao. Kapag kumalma siya, tiyak na mahuhulaan niya ito. Tulad ng inaasahan, nahulaan ni Dong Fangjiao. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay ang pangatlong tiyo ko ang gumalaw sa pormasayo ng teleportasyon. Tiningnan siya ni Lin Moyu, senadoryas na magpatuloy siya. Ang pangatlong tiyo ko, si Dong Fangthak, ay ang ama ni Dong Fangshu. Siya ay isang propesyonal na nasa tuktok, level 81. Napakalakas niya, at hindi mababa ang kanyang posisyon sa aming pamilyang Dongfang. Malaki ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, nakapunta na siya dati sa mundo ng pagkabulok at alam niya ang lokasyon nito. Nang marinig ito ni Dong Fangjiao, mukhang tama nga. Ngumisi si Lin Moyu. Hindi ba siya natatakot na makabalik ako ng buhay? Umiling si Dong Fangjiao. Marahil ay hindi niya naisip na makakabalik tayo ng buhay. Napakadelikado ng mundo ng pagkabulok. Kahit ang isang eksperto sa antas ng Diyos ay maaaring mapahamak dito. At saka, kahit na maswerte tayong makabalik ng buhay, malamang ay wala tayong ebidensya. Isang pamatay na intensyon ang lumitaw sa mga mata ni Lin Moyu. Kahit walang ebidensya, minsan hindi kailangan ng ebidensya. Sana sa panahong iyon, hindi mapunta sa maling panig ang pamilyang Dongfang ninyo. Nang inig si Dong Fangjiao, ang mga sinabi ni Lin Moyu ay nagparamdam sa kanya ng takot na hindi pa niya nararanasan. Walang sino man ang nangahas na pagbantaan ng pamilyang Dongfang ng ganito mula nang maitatag ang imperyo ng banal na siya. Ang kanilang pamilyang Dongfang ang pamilyang imperial, ang mga pinuno ng imperyo. Ang pamilyang imperial ang namamahala sa politika, ang mga banal na general ang namamahala sa militar. Parehong nagtutulungan ngunit independente at hindi nakikialam sa isa't isa. Ngunit kapag may banal na general na namatay sa kamay ng pamilyang imperial, malaking bagay iyon. Para sa mga sundalo, ang mga banal na general ay parang langit. Iisipin ng mga sundalo, nagtataya kami ng buhay sa harapan para protektahan ang bansa. Tapos kayo sa likuran ay papatayin ang banal na general. Ang kahihinatnan ay mahirap isipin. Napahawak sa ulo si Dong Fangjiao. Lin Moyu, pagkatapos nating makabalik, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Para sa imperyo, bigyan mo ako ng pagkakataon.
Tinitigan ni Lin Moyu si Dong Fangzhou ng matagal at dahan-daang tumango. Titingnan niya kung ang paliwanag na ito ay makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Ayaw rin ni Lin Moyu ng kaguluhan sa bansa, wala itong pakinabang sa mga mamamayan at sa sangkatauhan. Ngunit ang patawarin ang salarin dahil sa mga dahilang ito ay talagang imposible. Inaamin ni Lin Moyu na hindi siya ang tipo ng taong inuuna ang kapakanan ng nakararami. Muling kumulog sa langit, nagliliwanag sa malawak na kalangitan. Ang malakas na ulan ay muling bumuhos na parang talon. Sa pagkakataong ito, hindi lang malakas na ulan, kundi may kasama pang kulog at kidlat. Ang kulay lilang kidlat na may halong itim ay nagpapakita ng kakaibang misteryo. Ang kakayahang tumunaw ng ulan ay lalo pang lumakas. Ang mabahong amoy ay hindi na matiis. Ngunit ang mga nabubulok na bangkay ay tila lalong nasasabik sa ilalim ng malakas na ulan. Napansin ni Lin Moyu na silang dalawang buhay siya at si Dong Fangzhou ay tila naging pinakamaliwanag na bagay sa mundo ng pagkabulok. Sa malayo, may mga kumpol ng nabubulok na bangkay na agad na sumusugod na parang alon. Pakiramdam ni Lin Moyu ay marahil ang aura nila bilang mga buhay ang umaakit sa mga nabubulok na bangkay. Ang pag-atake ng mga nabubulok na bangkay sa mga dayuhang tulad nila ay napakatindi. May kaunting alam si Dong Fangzhou tungkol sa mundo ng pagkabulok, ngunit hindi gaanong marami. Sa daan, sinabi niya kay Lin Moyu ang lahat ng impormasyong alam niya. Sa kasalukuyan, wala ring ideya si Lin Moyu. Maaari lamang silang humakbang ng paunti-unti. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama ng napaka-eksakto kay Lin Moyu. Naharang ito ng bal-araw ng buto ngunit gumawa ito ng mahinang tunog. Ang lakas ng kidlat ay hindi maliit, mas malakas pa kaysa sa tubig ulan. Nataranta si Dong Fangzhou at sumigaw, "Okay ka lang?" "Okay lang." Katatapos lang ni Lin Moyu sa piitan ng elemento ng kuryente, kaya sanay na siya sa tama ng kidlat. Mga yabag ang umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan. Isang alon ng nabubulok na bangkay ang sumusugod sa kanila. Boom! Nagliwanag ang kalangitan. Isang kidlat ang tumama sa isang nabubulok na bangkay. Ang bangkay ay sumabog at nagkapira-piraso. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Bakit pati nabubulok na bangkay ay tinatamaan ng kidlat? Mukhang ang pagtama sa kanya ng kidlat kanina ay dahil lang sa swerte. Sa sumunod na segundo, bahagyang nagbago ang kanyang tingin dahil nakakita siya ng kakaibang eksena. Sa mga katawan ng nabubulok na bangkay na nahati-hati kanina, biglang kumislap ang mga kuryente. Ang kuryente ay parang mga hindi nakikitang sinulid na humihila sa mga paa at kamay papalapit. Mabilis na pinagdugtong-dugtong muli ang mga ito. Malinaw na ang nabubulok na bangkay, matapos mabuo muli, ay mas malakas kaysa kanina. Dahil sa kuryosidad, ginamit niya ang teknik sa pagmamanman. Mababang antas na nabubulok na bangkay level, 10 mababang antas na nabubulok na bangkay pa rin, ngunit ang level ay naging 10 na. Talagang mas malakas ito kaysa sa mga nakaharap niya kanina. Sa daan, nakasalubong na siya ng daan-daang nabubulok na bangkay, ngunit lahat sila ay level 5 lamang. Ito ang unang beses na nakakita siya ng level 10. Hindi, bago tamaan ng kidlat, level 5 pa rin ito. Ang kidlat ang nagtulak sa ebolusyon nito. Isang mapangahas na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lin Moyu, paano kaya kung hindi niya gagamitin ang bal-araw ng buto at hahayaan ang sarili na tamaan ng kidlat? Siyempre, ang ideyang ito ay dumaan lamang sa kanyang isip. Sa kakaibang mundong ito, kung hindi siya ganap na sigurado, hindi niya ito susubukan. Gaano man siya katapang at mapangahas, hindi niya isusugal ang kanyang buhay. Isang mago ng kalansay ang lumitaw sa tabi niya. Boom! Elementong pagsabog. Ang mababang antas na nabubulok na bangkay na katatapos lang mag-evolve ay agad na sumabog at naging abo. Masasaktan ito, ngunit marahil ay aabuti ng napakatagal na panahon bago makabawi. Mabilis na lumipas ang 2 araw mula nang makarating sila sa mundo ng pagkabulok. Walang pagkakaiba ang araw at gabi rito. Mabuti na lang at may komunikador para bilangin ang oras. Matapos ang isang araw ng paggalugad, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaunting kaalaman tungkol sa mundo ng pagkabulok. Madalas umulan sa mundong ito.
Nakapaglakbay na sila ng mga 1,000 kilometro sa loob ng 2 araw, at nakaranas ng 10 malalakas na ulan, may malalakas at may mahihina. Kapag mas malakas ang ulan, mas maliit ang sakop na lugar, kapag mas mahina ang ulan, mas malawak naman ang sakop nito. 2 sa mga ito ay may kasamang kulog at kidlat. 5 beses tinamaan si Lin Moyu, at 2 beses naman si Dongfang Zhao. Bukod sa kanila, tinatamaan din ito ang mga nabubulok na bangkay. Walang eksepsyon, lahat ng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay nag-evolve, tumaas ang level, at lumakas. Napansin ni Lin Moyu na hindi tumatama sa lupa ang kidlat. Bawat tama ay may tiyak na target. At sa wakas, natagpuan na niya ang direksyon. Dahil nakakita na siya ng mga nabubulok na bangkay na nasa level 6 at 7. Ayon sa hula ni Lin Moyu, habang papalapit sa sentro ng mundo, mas mataas ang level ng mga nabubulok na bangkay. Maihahambing ito sa walang hanggang larangan at sa mundo ng kalaliman. Ang sentrong bahagi ng walang hanggang larangan ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga halimaw na may mataas na level. Ganito rin sa mundo ng kalaliman, habang papalapit sa sentro ng mundo ng apoy sa kalaliman, mas malalakas ang mga demonyo na nagtitipon doon. Posibleng ganito rin ang mundo ng pagkabulok. Batay sa hulang ito, ginamit ni Lin Moyu ang level ng nabubulok na bangkay bilang palatandaan at nagpatuloy sa paglakad. Naniniwala si Dongfang Zhao na tama ang desisyon ni Lin Moyu, kaya sumunod lamang siya ng malapit, walang komento. Paano pa siya magkakaroon ng komento sa ganitong sitwasyon? Kung wala si Lin Moyu, malamang ay napapikit na lamang siya at naghintay ng kamatayan, at marahil ay malapit ng maging bahagi ng mundo ng pagkabulok. 2 araw nang nawawala si Dongfang Zhao. Nagkakagulo na ang pamilyang imperial. Sa marangyang bulwagan ng palasyo, nakaupo si Dongfang Yi sa trono ng pinuno ng bansa, bakas ang galit sa kanyang mga mata. Naimbestigahan na ba? Sa ibaba niya, nasa kaliwa ang mga miyembro ng pamilyang imperial, nasa kanan ang mga nakakatanda ng imperyo. Lahat ay tahimik. Isang nakakatanda ng imperyo ang nagsalita, mahal na pinuno, naimbestigahan na po. Mukhang may gumalaw sa pormasayo ng teleportasyon. Kasalukuyan pa pong sinusuri. Mahinahon na nagtanong si Dongfang Yi, 2 araw na, hindi pa rin tapos ang pagsusuri? Si Master Zhang Heyo ba ang nagsusuri? Sumagot ang nakakatanda, opo, si Master Zhang Heyo nga po ang nagsusuri, ngunit wala pa pong resulta sa ngayon. Sa labas ng palasyo, isang matandang lalaki na may tungkod ang papalapit. Ang suot niya ay kasuotan ng isang array master, ang kwelyo at manggas ay may berda ng mga simbolo ng porma sayon. Nang makita ang matanda, agad na tumayo si Dongfang Yi. Pagkatapos, lahat ng nakaupo ay mabilis ding tumayo. Personal na lumakad si Dongfang Yi upang salubungin siya. Master Zhang, kamusta? May resulta na ba? Umiling si Zhang Heyo. Paumanhin po, hindi ko ito masuri. Napakatalino ng gumawa nito. Pagkatapos ng teleportasyon, ginulo niya ang network ng porma sayon doon. Mismo. Ngayon, ang porma sayon ng teleportasyon na ito ay isa ng magulong sinulid. Hindi ko na matunton. Alam ni Dongfang Yi na madaling gumawa ng porma sayon ng teleportasyon, at madali ring sirain ito. Gayunpaman, ang pagsuri sa buong daluyan ng porma sayon ng teleportasyon, lalo na ang pag-alam sa nakaraang destinasyon nito at paghahanap ng mga naiwang bakas, ay napakahirap na gawain. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Dongfang Yi. Si Zhang Heyo na ang pinakamalakas na array master na pinaglilingkuran ng kanilang pamilyang imperial, isang array master na nasa level 89, isang hakbang na lang mula sa pagiging antas Diyos. Kung kahit siya ay walang magawa, hindi maisip ni Dongfang Yi kung sino pa ang hahanapin. Sabi ni Zhang Heyo, marahil, siya ay may paraan. Nagmamadaling nagtanong si Dongfang Yi, sino? Mahinahon na sumagot si Zhang Heyo, Meng Anwen. Anshen, ang numero 1 array master ng sangkatauhan. Si Meng Anwen, nakilala rin bilang Anshen, ang pinuno ng banal na tore, isang tanyag na personalidad na kapantay ni Bai Yuan. Kilala lamang ng mga tao si Anshen, ngunit hindi ang kanyang mga kakayahan. Masyadong pribado si Meng Anwen, bihirang magpakita sa publiko.
Kung hindi nabanggit ni Zhang Heo, kahit si Dongfang Yi ay hindi maaalala. Si Meng Anwen ay hindi lamang ang numero 1 array master ng sangkatauhan, kundi pati na rin ang numero 1 alchemist. Tama, siya ay isang napakabihirang dual professional. Ang dual professional ay mas bihira pa kaysa sa propesyon na antas mitolohiya, ngunit paminsan-minsan ay may nakikita pa rin. Ngunit ang dual professional na nakapasok sa antas Diyos ay si Meng Anwen lamang. Nag-isip si Dongfang Yi, pupuntahan ko siya para imbitahan. Para maimbitahan si Meng Anwen, kailangang siya mismo ang pumunta. Ang iba ay walang sapat na kwalifikasyon. Kung normal na araw, maaaring mahirap siyang hanapin, ngunit sa kasalukuyan, si Meng Anwen ay nagbabantay sa banal na tore na nagsasagawa ng pagsubok. Mahahanap pa rin siya, lalo na't sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang anak na babae ang nawawala, kundi pati na rin si Lin Moyu. Ayon sa kanyang nalalaman, maganda ang relasyon ni Lin Moyu at Meng Anwen, kaya tiyak na tutulong si Meng Anwen. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Dongfang Yi at mabilis na lumipad patungo sa akademya ng Xiajing. Isang minuto ang lumipas, narating na niya ang himpapawid sa itaas ng akademya ng Xiajing. Mula sa malayo, nakita na niya ang banal na tore sa loob ng akademya. Ang pagsubok ay nagpapatuloy pa rin. Matapos maging abo ang 500 katao dahil kay Lin Moyu, nagpatuloy pa rin si Meng Anwen sa pag-aayos ng normal na pagsubok para sa kanila, at mas maganda pa nga ng kaunti ang mga gantimpala kaysa noong nakaraang taon. Maituturing itong kabayaran para sa kanila. Naiinip si Dongfang Yi, hindi na gaanong nag-aksaya ng oras at lumipad diretso kay Anshen. Bumisita si Dongfang Yi. Maaari bang lumabas ka sandali? Ang boses ni Dongfang Yi ay kumalat sa buong akademya ng Xiajing. Agad na nagkagulo ang akademya ng Xiajing. Diyos ko, si Pinuno Dongfang Yi. Personal na pumunta rito ang pinuno. Para hanapin si Anshen? Si Pinuno Dongfang ang numero 1 gwapo sa banal na siya. Sa wakas, makikita na kita ng personal. At si Anshen din. Narinig ko na napakagwapo rin ni Anshen. Hindi mabilang na mga mag-aaral ang tumakbo palabas. Kakaiba, maraming babaeng mag-aaral ang walang pakialam sa lakas ni Dongfang Yi at Anshen, kundi sa kanilang itsura. Ang mga taong tumakbo palabas at nakita ang anyo ni Dongfang Yi ay sunod-sunod na sumigaw. Totoo ngang napakakisig ni Dongfang Yi, pambihira ang kanyang aura. Kung hindi siya magkakaroon ng anak na babae tulad ni Dongfang Jiao. Matapos magsalita, tahimik na naghintay si Dongfang Yi. Pagkaraan ng ilang segundo, isang tao ang dahan-daang lumipad palabas mula sa banal na tore. Nakatayo sa himpapawid, ang kanyang mahabang kasuotan ay humahapay sa hangin, malinaw na nagpapakita ng tindig ng isang eksperto sa antas Diyos mula kay Meng Anwen. Wow! Ang gwapo ni Anshen! Mahinahon at elegante! Ang aura na ito! Ang tindig na ito! Walang kapantay. Pakiramdam ko mas gwapo pa si Anshen kaysa sa pinuno. Gusto kong pakasalan si Anshen. Itinuro ni Meng Anwen ang kanyang daliri. Isang hadlang ang lumitaw sa pagitan nilang dalawa, hinaharangan ang lahat ng ingay. Personal na pumunta rito si Pinuno Dongfang. Ano po ang maipaglilingkod ko? Matapos ay latag ang porma sayon, hindi mapigil ang manginig ni Dongfang Yi. Ang array master na nasa antas Diyos ay talagang pambihira. Ang mga kakayahan ay naisama na sa kanyang sarili, malayang nagagamit ng napaka-natural. Bumisita po si Dongfang Yi kay Anshen. Hindi ginamit ni Dongfang Yi ang titulong pinuno ng bansa, nagpakita siya ng malaking pagpapakumbaba. Naiintindihan niya na sa harap ng isang nasa antas Diyos, ang kanyang pagiging pinuno ng bansa ay walang silbi. Maliban kung siya mismo ay nasa antas Diyos, hindi siya maaaring makipag-usap ng pantay kay Meng Anwen. Nagkita na sina Meng Anwen at Dongfang Yi minsan, maraming taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pinuno, kung may sadya ka, sabihin mo na ng diretso. Hindi ka naman pupunta rito kung walang dahilan. Kung talagang walang kailangan, hindi siya pupuntahan ni Dongfang Yi. Isinalaysay ni Dongfang Yi ang nangyari sa kanyang anak na babae at kay Lin Moyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Meng Anwen. Nawawala? Tumango si Dongfang Yi. Oo, nawawala sila.
Ngunit ang pormasayo ng teleportasyon ay ginalaw ng iba. Hindi namin matuntun kung saan sila napunta. Pinuno, ituro mo ang daan, walang pag-aalinlangang sabi ni Meng Anwen. Kung tungkol kay Lin Moyu, natural na hindi siya tatanggi. Naging sinag ng liwanag silang dalawa at lumipad patungo sa palasyo. Sa isang iglap, lumapag na sila sa harap ng pormasayo ng teleportasyon sa loob ng palasyo. Humakbang si Meng Anwen papasok sa pormasayo ng teleportasyon. Isang kamay ang marahang dumampi dito, pumikit siya at nagpakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Meng Anwen, totoo ngang may gumalaw dito. Ang gumalaw ay magaling. Talagang nagawa niyang guluhin ang mga daanan ng pormasayon. Nagmamadaling nagtanong si Dongfang Yi, maaari po bang malaman kung saan sila napunta? Bahagyang ngumiti si Meng Anwen. Hindi mahirap. Ang kanyang mga daliri ay sunod-sunod na dumampi sa bawat simbolo. Pumasok ang mga simbolo sa pormasayo ng teleportasyon. Patuloy na umugang ang pormasayo ng teleportasyon, walang tigil na nanginginig. Nakatayo sa tabi si Dongfang Yi, nakatingin ngunit walang sinasabi. Bawat isa ay may sariling espesyalidad. Ang ginagawa ni Meng Anwen ay hindi niya maintindihan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, biglang naglabas ng maningning na liwanag ang pormasayo ng teleportasyon, umuugong ng malakas. Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tapos na. Natuwa si Dongfang Yi. Anshen, malalaman po ba natin kung saan napunta ang aking anak na babae at si General Lin? Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tinutunto ng huling teleportasyon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang lugar na binantayan ng inyong pamilyang Dongfang sa loob ng maraming henerasyon, ang mundo ng pagkabulok. Ano? Gulat na gulat si Dongfang Yi. Paano sila napunta roon? Imposible. Ang mundo ng pagkabulok ay selyado. Ang tanging daanan ay wala rito. Paanong nakapag-teleport mula rito? Medyo nalito si Dongfang Yi. Bilang pinuno ng bansa at isang eksperto sa antas Diyos mula sa pamilyang Dongfang, alam na alam niya ang tungkol sa mundo ng pagkabulok. Ang mundo ng pagkabulok ay selyado, halos imposible itong ma-teleport papunta. Hindi ito makatwiran. Patuloy pa ring pinapakiramdaman ni Meng Anwen ang pormasayo ng teleportasyon. Unti-unti, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Magandang paraan. Ginamit ang batong pangwasak selyo para pansamantalang sirain ang selyo sa maikling panahon at magsagawa ng isang random na teleportasyon. Natigilan si Dongfang Yi. Ang batong pangwasak selyo, hindi ito pag-aari ng sangkatauhan, kundi pag-aari ng mga demonyo sa kalaliman. Ito ay isang bagay na pinino mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ang karamihan sa mga selyo at hadlang. Kahit ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay maaaring masira sa isang iglap gamit ang batong pangwasak selyo. Sa eksaktong sandaling iyon, ginamit nila ang pormasayo ng teleportasyon para itapon sina Lin Moyu at Dongfang Zhao sa mundo ng pagkabulok. Nang marinig ito, sumama ang pakiramdam ni Dongfang Yi. Ang batong pangwasak selyo ay mula sa mga demonyo sa kalaliman, na nagpapahiwatig na ang mga nasa likod nito ay may kaugnayan sa mga demonyo sa kalaliman. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang samahan ng mano. Sa kanilang pamilyang Dongfang, may miyembro ng samahan ng mano. Ang samahan ng mano, nagawa pang makapasok sa kanilang pamilyang Dongfang. Dati, ang pagpasok ng samahan ng mano sa hanay ng mga konsehal ay sapat ng ikinagulat niya. Kamakailan, narinig niya na sa kuta BLG. Siyam ng militar ay may nangyari ring katulad. Hindi niya inaasahan na ngayon, ang samahan ng mano ay nakapasok na sa kanilang pamilyang Dongfang. Napakalaking bagay nito, napakalaki na hindi siya makapaniwala. Anshen, matutuntun po ba kung sino? Walang pag-aalinlangang tanong ni Dongfang Yi. Sa sandaling ito, ang paghahanap kay Dongfang Zhao ay pangalawa na lamang. Ang tungkol sa samahan ng mano ang mas mahalaga. Bilang pinuno ng bansa, alam pa rin niya kung ano ang mas matimbang sa bagay na ito. Ngunit iba ang iniisip ni Meng Anwen. Hindi kailangang magmadali dyan. Hindi siya makakatakas. Una, sabihin mo sa akin kung paano makakarating sa mundo ng pagkabulok. Gusto kong sunduin si Moyo. Sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Meng Anwen, kitang-kita ang pamatay na intensyon sa kanyang mga mata.
Kung ano man ang mangyari sa pamilyang Dongfang, ano ang pakialam niya? Ang tungkol kay Mo Yu ang mahalaga. Sa kanya, ang mundo ng pagkabulok ay hindi magandang lugar. Ito ay isang nakakatakot na mundo na natira mula sa digmaan noong sinaunang panahon. Si Lin Mo Yu ay nakakulong doon, tiyak na nasa panganib. Patuloy na napipilitang ngumiti si Dongfang Yi. Walang paraan, hindi sila maibabalik. Ulitin mo ang sinabi mo. Ang boses ni Meng Anwen ay naging ganap na malamig. Ang aura ng isang eksperto sa antas Diyos ay walang tigil na tumataas, na nagpalamig sa buong palasyo. Ilang dekada nang hindi kumikilos si Meng Anwen, walang nakakaalam kung gaano katindi ang kanyang lakas. Patuloy na sinabi ni Dongfang Yi, totoo po iyon. Ang aking anak na babae ay nakakulong din sa loob ng mundo ng pagkabulok. Nag-aalala rin ako. Ngunit ang mundo ng pagkabulok, talagang walang paraan. Sige, sumunod po kayo sa akin, Anshen. Makikita mo at maiintindihan mo agad. Pumasok si Dongfang Yi sa pormasayo ng teleportasyon, mabilis na gumuhit ng ilang mga selyo. Agad silang na-teleport sa ibang lugar, isang napakalawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Sina Dongfang Yi at Meng Anwen ay agad na na-teleport sa isang bilog na espasyo. Ang taas nito ay hindi bababa sa 500 metro, at ang diametro ay mahigit 10 kilometro. Dito ay may nakalatag na isang napakalaking pormasayon. Ang pormasayon ay dahan-daang umaandar, gumagawa ng umuugong na tunog. Isang malaking halaga ng enerhiya ng elemento ang hinihigop mula sa ilalim ng lupa, patuloy na pinapasok sa pormasayon upang mapanatili ang operasyon nito. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Pormasayon na antas Diyos? Tumango si Dongfang Yi. Ito ay isang pormasayo na antas Diyos na iniwan ng mga ninuno. Hindi na nagtanong pa si Meng Anwen. Direkta siyang pumasok sa pormasayon, lumilikha ng isang kaluluwang talisman ng pormasayon. Lumabas ka. Anumang pormasayo na antas Diyos ay mayroong kaluluwa ng pormasayon. Ang kaluluwa ng pormasayon ay nagtataglay ng katalinuhan. Bukod dito, habang mas mataas ang antas at mas matagal na itong nailatag, mas mataas din ang katalinuhan ng kaluluwa ng pormasayon. Ang pormasayon sa harap nila ay nailatag na maraming taon na ang nakalipas, ang kaluluwa ng pormasayon sa loob nito ay tiyak na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katalinuhan. Sa loob ng pormasayon, isang higanteng globo ng liwanag ang lumitaw. Maligayang pagdating, kagalang-galang na Array Master na antas Diyos. Ako ang kaluluwa ng pormasayo ng pormasyong pangselyo sa demonyo. Tulad ng inaasahan, nakakapagsalita. Hindi masama ang katalinuhan, naisip ni Meng Anwen. Nagtanong siya, ano ang iyong tungkulin? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, responsable sa pagbabantay sa selyo ng mundo ng pagkabulok, magbigay ng babala, at makipagtulungan sa mga malalakas na tao upang pigilan ang paglusob ng mga nabubulok na bangkay. Hindi nagsisinungaling ang kaluluwa ng pormasayon. Bagaman may katalinuhan ito, napakasimple pa rin ito. Kaya lamang nitong makipag-usap sa pangunahing antas, walang kakayahang mag-isip ng kusa. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gusto kong pumasok sa mundo ng pagkabulok. Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, hindi maaari. Ang daanan patungo sa mundo ng pagkabulok ay nagbubukas lamang isang beses bawat 100 taon. Sa natitirang panahon, ito ay selyado, hindi maaaring pasukin. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Paano kung pipilitin kong pumasok? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, ang pormasayon ay magpapasabog sa sarili. Ang lahat ng enerhiya ay gagamitin upang patibayin ang selyo. Sino mang nasa ibaba ng half-step God Realm ay hindi pinahihintulutang pumasok ng puwersahan. Hindi nagduda si Meng Anwen sa mga sinabi ng kaluluwa ng pormasayon. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na naiipon sa loob ng pormasayon. Ito ay isang uri ng enerhiya na kahit ang isang eksperto sa antas Diyos na tulad niya ay makakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong naiipon. Kapag ang lahat ng enerhiyang ito ay ginamit upang patibayin ang selyo, sa susunod na ilang dekada, ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay magiging kasing tibay ng bakal. Maituturing din itong pagbili ng huling kaunting oras para sa sangkatauhan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago ang susunod na pagbubukas ng daanan? Sumagot ang kaluluwa ng pormasayon, mahigit 3 taon pa. Huli na ang lahat. Nag-isip sandali si Meng Anwen at nagpatuloy sa pagtatanong, kung may taong aksidenteng napadpad sa mundo ng pagkabulok, paano siya makakabalik?
Sumagot ang kaluluwa ng Porma Sion, sa gitna ng mundo ng pagkabulok, mayroong isang labasan. Kung tao, maaaring bumalik sa pamamagitan ng labasan BLG. 677. Mahinahon na sinabi ni Meng Anwen, sige. Kung may bumalik mula sa labasan, ipaalam mo sa akin. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang marka ng espiritual na enerhiya na tumama sa kaluluwa ng Porma Sion. Nang inig ang kaluluwa ng Porma Sion. Masusunod, tagalang-galang na Array Master na Antas Diyos. Umalis si Meng Anwen sa Porma Sion. Naglaho rin ang kaluluwa ng Porma Sion kasunod niya. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang pamatay na aura mula kay Meng Anwen. Ngayon, maaari na nating ayusin ang tungkol sa traidor sa inyong pamilya, Pinuno Dongfang. Sa pagkakataong ito, kung makabalik si Xiaoyu, palayaw kay Lin Moyu, ayos lang ang lahat. Kayo pa rin ang magiging pinuno ng bansa at pamilyang imperial. Ngunit kung may mangyaring masama kay Xiaoyu, ang banal na tore mismo ang kikilos. Ang kamao ni Bai Shen, Bai Yuan, ang malaking espada ni Kuang Shen, ni An Kuang Sheng, ang pormasyong pandigma ng militar, sa tingin ko ay ayaw ninyong makita ang alinman sa mga iyon. Namutla ng husto si Dongfang Yi. Napakabigat ng mga salitang ito. Halos diretsahan ng sinabi, kung mamatay si Lin Moyu, ang pamilyang Dongfang ninyo ay ililibing kasama niya. May gustong sabihin si Dongfang Yi, ibinuka ang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Meng Anwen ang kanyang estado at nagpatuloy, si Xiaoyu ay disipulo ko, nina Bai Shen, at Kuang Shen. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa isang mas makapangyarihang nilalang, ang nag-iisang disipulo. Napakabuti ng relasyon ng magkapatid, kaya pa nilang magbahagi ng orihinal na talisman sa isa't isa. Si Xiaoyu ay isang banal na general, ang pinakabatang banal na general sa sangkatauhan. Kaya, manalangin ka na lang. Ang mga salitang ito ni Meng Anwen ay parang sinasabi niya sa sarili, ngunit sa katotohanan ay para marinig ni Dongfang Yi, upang maintindihan nito na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Pagkasabi nito, isang maliit at halos hindi makitang sinulid ang lumitaw sa kamay ni Meng Anwen. Ang sinulid ay gawa sa enerhiya, tumagos sa espasyo, at kumalat sa malayo. Sundin mo ang sinulid na ito, dalhin mo ang tao rito. Imbestigahan siyang mabuti. Bago magkaroon ng malinaw na impormasyon tungkol kay Xiaoyu, huwag mong hayaang mamatay ang taong iyon. Kung tatanungin kung sino sa sangkatauhan ang pinakapamilyar sa mga demonyo sa kalaliman, walang iba kundi ang militar. Ang mga sundalo ay madalas na nakikipaglaban sa mga demonyo mula sa kalaliman. Kung hindi nila ito kilala, paano sila lalaban? Hindi lamang sila pamilyar sa mga demonyo, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga kagamitan mula sa kalaliman. Karamihan sa mga kagamitang gawa ng mga demonyo sa kalaliman ay may anyong bato. Ang batong pangwasak selyo ay isa sa mga ito. Ito ay nabuo mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ang mga selyo, hadlang, at Porma Sion. Kaya nang maramdaman ang kapangyarihan ng batong pangwasak selyo, nagbago ang kalikasan ng pangyayari. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo sa kalaliman ay mortal na magkaaway. Kapag may kinalaman sa mga demonyo, ito ay krimen ng pagtataksil sa lahi, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang paggamit ng batong pangwasak selyo ay nag-iiwan ng bahagyang amoy ng kalaliman. Ang amoy na ito ay mananatili sa loob ng medyo mahabang panahon. Kasabay nito, ang pakikialam sa Porma Sion ay mag-iiwan din ng mga bakas. Hindi ito makakalusot sa isang Array Master na Antas Diyos tulad ni Meng Anwen. Sinundan ni Dongfang Yi ang gabay ni Meng Anwen at pumunta sa silid ni Dongfang Thak. Matagal nang nakaalis si Dongfang Thak. Kahit si Dongfang Shu ay wala rin. Ang natira lamang ay isang mannequin, isang kahaliling mannequin na may kaparehong aura ni Dongfang Thak. Ginamit niya ang mannequin na ito upang itago ang kanyang mga kilos, palabuin ang amoy ng kalaliman, at tumakas. Tumakas na, napakapangit ng ekspresyon ni Dongfang Yi. Ang pagtakas ni Dongfang Thak ay nagpatunay sa lahat. Para sa pamilyang Dongfang, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Sa pamilyang imperial, may lumitaw na traidor sa lahi, nakipagsabuatan sa kalaliman. Isa itong malaking iskandalo. May malamig na ngiti, sinabi ni Meng Anwen, maglalabas ako ng wanted order sa militar. Tungkol naman sa inyong imperyo, kayo na ang bahala. Kung may mangyari kay Xiaoyu, manalangin na lang kayo. Umalis si Meng Anwen, ngunit ang kanyang pamatay na aura ay nanatili pa rin.
Bagaman hindi guro ni Lin Moyo si Meng Anwen, ang ginagawa niya ay hindi naiiba sa isang guro. Sa mata ni Meng Anwen, si Lin Moyo ay kanyang disipulo. At sa mata ni Lin Moyo, matagal nang itinuturing na guro si Meng Anwen. Namutla si Dongfang Yi. Wala siyang magagawa ngayon kundi ipagdasal na walang mangyaring masama kay Lin Moyo. Sunod-sunod na mga utos ang inilabas mula sa palasyo, kumalat sa buong bansa, isang wanted order para kay Dongfang Thak dahil sa krimen ng pagtataksil sa lahi. Hindi nagtagal matapos bumalik si Meng Anwen sa banal na tore, isang nakakatakot na pamatay na aura ang sumabog mula sa loob ng tore. Ang kalangitan ng lungsod ng Xiajing ay agad na dumilim, nagbaliktad ang araw at gabi. Ang pamatay na aura, na parang maitim na ulap, ay bumalat sa palasyo ng imperyo. Isang malaking presyon ang bumagsak na nagpatakot sa karamihan ng mga miyembro ng pamilyang imperial. Lahat sa loob ng palasyo ay nakaramdam na parang may espadang nakabitin sa kanilang mga ulo, na maaaring bumagsak anumang oras. Maraming mga gusali sa palasyo ang umugang at gumuho. Si Dongfang Li ay nagising mula sa kanyang lihim na lugar. Lumabas siya mula rito, tinitigan ang kalangitan ng may pagkamangha. Isa rin siyang eksperto sa Antas Diyos, level 72. Sa isang sulyap lang, alam niyang mas malakas ang kalaban kaysa sa kanya. Maya-maya lang, dumating ang isa pang eksperto sa Antas Diyos ng pamilyang imperial, si Dongfang Zon. Kapareho rin siya ng level ni Dongfang Li, 72. Mahinahon na sinabi ni Dongfang Li, napakalakas ng pamatay na aura. Malamang ay umabot na sa level 75. Seryoso ang mukha ni Dongfang Zon. Ito ang pamatay na aura ni Quang Shen. Kailan natin siya nasaktan? Dumating din si Dongfang Yi, napakaseryoso ng mukha. Ito ay babala ni Quang Shen para sa atin. Sa sandaling ito, ang tatlong eksperto sa Antas Diyos ng pamilyang imperial ay naroroon na lahat. Bumantong hininga si Dongfang Yi at isinalaysay. Ang lahat ng ginawa ni Dongfang Thak. Naging napakapangit ng ekspresyon ng dalawa pa. Mahinahon na sinabi ni Dongfang Zon, kailangang mahanap si Dongfang Thak. Buhay man o patay. Sabi rin ni Dongfang Li, imbestigahang mabuti ang pamilya, tingnan kung may iba pang nagtatago. Nang magsalita ang mga eksperto sa Antas Diyos, agad na kumilos ang pamilyang Dongfang. Alam ni Dongfang Li na kahit anong gawin nila ngayon, sa huli, nakasalalay pa rin ito kung makakabalik si Lin Moyu ng ligtas o hindi. Kung hindi, huwag nang banggitin pa si Meng Anwen, kahit si Nian Quang Shen lang, mahihirapan na silang harapin. Napakalaki talaga ng problemang ito. Sa mundo ng pagkabulok, natukoy na ni Lin Moyu ang direksyon. Ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong niya sa daan ay unti-unting tumataas ang level, at bumibilis din ang kanilang kilos. Sa kasalukuyan, nakakasalubong na siya ng mga nabubulok na bangkay na level 10. Nakaranas na rin siya ng malakas na ulan na may kidlat. Ang nabubulok na bangkay na level 10, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve sa level 15. Sa gitna ng malakas na ulan, pinatay ni Lin Moyu ang isang level 15 na nabubulok na bangkay na kitatamaan lang ng kidlat. Sumusunod ng malapit si Dongfang Zhao kay Lin Moyu, hindi nangangahas na lumayo kahit kalahating hakbang. 3 araw na ang lumipas. Si Dongfang Zhao ay ganap ng kumalma. Unti-unti, naimpluwensyahan na rin siya ng emosyon ni Lin Moyu, isang uri ng estado na, bahala na kung saan mapunta. Sa mga panahong ito, nalaman na rin ni Lin Moyu ang tungkol sa propesyon ni Dongfang Zhao, mandirigma ng banal na kalasag. Isang napakabihirang propesyon, at isa ring natatanging propesyon sa pamilyang imperial, nagtataglay ng minanang dugo. Hindi kakaunti ang mga pamilyang may propsyong may minanang dugo. Halimbawa, ang pamilyang ni na may dugo ng propsyong overlord ng militar, ang pamilyang Mo na may dugo ng summoner at ang pamilyang Nin, na may dugo ng mago. Mayroon ding ilang pamilya na may napaka-espesyal na dugo, tulad ng pamilyang Feng na may dugo ng banal na espadador, at ang pamilyang Dongfang na may dugo ng mandirigma ng banal na kalasag. Ang ganitong uri ng dugo ay may kakayahang magpaangat ng propesyon. Sa unang tingin, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isa lamang propesyon na antas bihira. Ngunit kapag nagbago ng klase sa ikalawang pagkakataon, may halos 100% tsansa na direktang umangat ito sa propesyon na antas mitolohiya. Ito ay hindi pag-angat ng propesyon dahil sa item o quest, kundi malamang ay dahil sa dugo, parang na-activate ang lakas ng dugo. Kung magpapatuloy ang pag-angat ng propesyon, maaaring malampasan nito ang tarangkahan ng dragon, Longmano, at direktang maging isang propesyonal na antas mitolohiya. Nang pag-usapan ng kanyang dugo, hindi mapigil ang magpakita ng pagmamalaki si Dongfang Zhao.
Maliban sa aming pamilyang Dongfang, hindi ka makakahanap ng ibang mandirigma ng banal na kalasag. Kami ay may bahagi ng mga kakayahan ng kabalyo at mayroon ding mga kakayahan ng mandirigma. Ang depensa namin ay hindi mas mababa sa kabalyo, at ang lakas ng atake ay maihahambing sa mandirigmang berserker. Ang pahiwatig ay, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isang napakalakas na propesyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla siyang tumahimik. Bigla niyang napagtanto kung gaano katindi ang lakas ng propesyonal na nasa harap niya. Siya mismo ay kailangan pang protektahan nito para mabuhay sa mundo ng pagkabulok. Ang kanyang propesyon na mandirigma ng banal na kalasag ay tila naging pangkaraniwan na lang. Hindi nagsalita si Lin Moyo. Hindi niya kailanman minamaliit ang anumang propesyon. Lalo na ngayon, matapos maging pamilyar sa karamihan ng mga propesyon, mas lalo niyang naintindihan na walang props yung walang silbi, tanging propesyonal lamang ang walang silbi. Kahit ang mga propesyon na nauukol sa pang-araw-araw na buhay ay may sariling mga kalamangan. Hanggat tumataas ang level, hindi ito magiging masama. Nagpatuloy sila sa paglakad. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mga lugar na may malakas na ulan sa kanilang paningin. Ang maasim at mabahong amoy ay kumalat. Sunod-sunod na mga kidlat ang nagliliwanag sa maitim na lupa, tumatama sa mga nabubulok na bangkay. Ang mga maswerteng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay sunod-sunod na umangat ang level. Biglang nagsalita si Lin Moyo, gusto kong subukang tamaan ng kidlat. Isang malakas na kulog ang umugang, na halos sumapa sa boses ni Lin Moyo. Ha? Tanong ni Dongfang Zhao. Anong sabi mo? Mahinang sumagot si Lin Moyo, wala. Dito ka lang maghintay, huwag kang gagalaw. Pagkasabi nito, nagpatawag siya ng dalawang mago ng kalansay para protektahan si Dongfang Zhao, at siya mismo ay pumasok sa lugar na may malakas na ulan. Tiningnan ni Dongfang Zhao si Lin Moyo, hindi alam kung ano ang binabalak nito. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama kay Lin Moyo. Sa daan, maraming beses na silang tinamaan ng kidlat, ngunit dahil sa bal-araw ng buto, hindi sila nasaktan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumagsak ang kidlat, inalis ni Lin Moyo ang bal-araw ng buto, hinayaang direktang tumama sa kanya ang kidlat. Kasabay ng pagbagsak ng kidlat ay ang mga patak ng ulan na may malakas na kakayahang tumunaw. Sumigaw si Dongfang Zhao. Hindi siya makapaniwala sa nakikita kay Lin Moyo na tinamaan ng kidlat. Sa sumunod na segundo, muling kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Lin Moyo. Muling lumitaw ang bal-araw ng buto. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Dongfang Zhao. Tinamaan ng kidlat, damaloy ang kuryente sa katawan, na nagparamdam ng bahagyang pamamanhid at kaunting init. Lahat ng pinsala ay pinamahagi ng mga kalansay, hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ang maliit na agos ng init na ito ay nanatili sa kanyang katawan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 100,000 nang makita ang abiso, medyo nagulat si Lin Moyo, pagkatapos ay natauhan. Naintindihan na ni Lin Moyo kung bakit nag-e-evolve ang mga nabubulok na bangkay kapag tinatamaan ng kidlat dahil nakakatanggap din sila ng karanasan, kaya tumataas ang kanilang level. At siya mismo, kapag tinatamaan ng kidlat, ay makakatanggap din ng karanasan. Gayunpaman, 100,000 karanasan lamang, medyo kaunti nga. Batay sa karanasang natamo sa nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target.